Magbe-breed tayo ng hamster, guys. Ito ang male. This black siya. Kukuha tayo ng female. Meron tayo dito dalawang female. Yan. Tingnan nyo guys kung in-hit na yung female natin. Yung female natin is dove. Sa tingin ko bata pa yung female kasi 3 months pa to mahigit, magpo 4 months. Pero parang hindi pa siya in-hit. Pero obserbahan natin. Ang pagbe-breed guys, titignan nyo kung mag-aaway. Titignan nyo kung papayag yung female magpa-breed. Tingin ko hindi pa ready. Hindi pa ready guys yung female. Kasi pag ready na yung female magpa-breed or in-hit na, uupo na siya agad. Try natin yung isa. Ito, kapatid din yan. Subukan natin mamaya. Obserbahan muna natin. Obserbahan natin kung magpapabreed talaga. Pag ayaw, palitan natin. Para malaman nyo kung paano talaga mag-breed, hindi yung pagsasamahin nyo sila. Kasi may tendency na mag-aaway, may stress. May nakita nga ako dati sa mga breeder nagkasugat-sugat na yung male. Hindi rin naman nabuntis. Yung female, nag-aaway lang. Or mabuntis man, dahil sa stress, hindi siya matutuloy or parang matutunaw lang sa tiyan niya yung baby, yung mga pups. Hindi siya matutuloy yung pagbubuntis niya. Lumalaki na yung tiyan, hindi pa rin nila nahihiwalay, hindi nila alam kung buntis talaga kasi hindi nila nakikita kung nag-breed talaga. Yun ang mali sa ibang style. Pero yung iba, successful sa kanila yung ganun. Kung ano ang mas successful sa inyo, yun ang gawin nyo. Pero ito, successful to sa akin. Ayan. Ilagay natin tong isa. Tignan nyo. Nagpapaamoy siya ng ng tail. Ayan, kung may stop siya, ibig sabihin in-hit. Tapos tumataas yung buntot niya. Tapos hindi siya tumatakbo, hindi siya lumalaban, hindi siya napag-away. Nagpipraise. Tapos nakataas ang buntot. Ibig sabihin yan in-hit. Yan ang hinahanap dapat, guys. Pag i-breed nyo, dapat ganyan. Pag hindi ganyan, ihiwalay nyo, ibalik nyo na. Bukas nyo na uli subukan. Or kung nag-try kayo ng umaga, gabi, i-try nyo uli sa gabi. Kasi sa gabi, active sila. Tingnan mo guys. Tingnan nyo guys, nagpa-breed na siya kasi in-hit na yung female. Kapatid to lang kanina ng isa. Yung isa dove, ito may pagka DS dove siya. Kasi may mga batik siya na puti. So DS dove. Titignan natin kung ano magiging magiging pups nitong dalawang DS. DS ang tatay, nanay DS dove. Dapat ganyan guys para sure. Ganyan ang tamang pagbe-breed. Makikita nyo talaga
Tapos malalagay nyo yung date kung kailan siya pwedeng manganak. Sa akin, magbibilang lang ako ng 15 days. Hindi naman kadalasan 15 days. Plus 15 days mo lang. Kung anong date kung anong date ngayon, plus 15 days mo lang. Halimbawa, kung January 1, January 16, possible siya na manganak. Pero kung January 16 na, hindi pa rin nanganganak, makikita mo pa rin yung tiyan niya. Visible na talaga yung tiyan kung buntis. Pero kung hindi, bihira mangyari sa akin na hindi, pagtingin ko is maliit pa rin yung tiyan niya, hindi yun na buntis. Hindi na buntis. Pero pag 16 na, January 16 na, tapos hindi pa rin nanganganak, tapos malaki yung tiyan, possible marami yung anak nun. 17 days or 18 days, mas marami ang anak. Kasi sa akin, nag-anak siya 18 days, ang anak niya 12. Yung isa 17, 10 ang anak. May 16, 6. Pag 15, 5 to 6. Kadalasan sa mga first time or maliliit na breeder, konti lang din yung anak, 15 days. Pero pag lumampas sa 15 days, makikita nyo na malaki talaga yung tiyan niya. Ibig sabihin, mas marami yung anak niya. Saka mas maganda kasi pag alam mo yung date kung kailan siya manganganak, mababantayan mo siya, malalagyan mo siya ng mga papel or tissue pag malapit na siya manganak para maggawa na siya ng nest. Kasi yun ang nagbibigay sa kanya na komportable siya, para hindi siya bawas na rin sa stress. Tapos nagbibigay tayo ng mga gulay, malunggay, saka yung nilagang itlog, yung puti, yon mas maganda yon, lalo na pag bago ng panganak. Iwas stress kasi pag bagong panganak yung mga hamster stress. Ito guys, sure na to guys na in-heat, saka sure na to na mabubuntis. Kaya kahit mga 10 to 15 minutes, 20 minutes, pwede nyo na siya ihiwalay. Tapos lagyan ng marking yung kulungan para alam mo kung kailan manganganak. Lagay mo date of birth. So, i-advance mo na ang 15 days. So, aabangan mo na lang. Nakamonitor ka na, hindi ko na magtatanong kailan manganganak, buntis kaya to. Kasi may kasama ako na breed, laging nag-aaway yung breeder niya kasi magkasama. Sabi ko dapat hindi magkasama. Tulad niyan, may sugat-sugat na yung male. Tapos ang payat na ng male. Yung female niya, sabog-sabog din yung mga balahibo kasi stress. Tapos tatanong niya kung buntis kaya to. Yun lang, mahirap sagutin. Eto, kung makikita mo na ganyan, 10 to 15 minutes, okay na yan, buntis na yan. Yung male mo, hindi siya masyadong stress. Yung female mo, hindi rin siya na-stress. Tingnan mo yung katawan ng male, kondisyon na kondisyon. Pero kung isasama mo yan dyan, mga ilang araw yan, mag-aaway na yan. Baka isang oras lang mag-aaway na yan Kasi yung female, territorial yan, lalo na pag nagbubuntis yan. Pagka ganyan, sure ka na nabuntis.
Lagay mo na sa kulungan, lagyan mo ng marking, antayin mo na lang kung yung date na manganak siya. Tapos bago manganak, lagyan mo ng mga papel or tissue, or palitan mo na agad yung kusot, or ilipat mo na agad sa magandang na safe yung female para iwas stress. Ganun lang guys, para sureball yung mga pagbe-breed nyo ng hamster. Sa akin, tignan nyo, halos lahat ng female ko is buntis. May mga marking kung kailan manganganak. Saka ang maganda pa niyan guys, kahit isa lang ang breeder na male, kaya niya i-breed. Kasi hindi naman yan mabibreedan lahat araw-araw, isang bagsakan eh. Isa ngayon, bukas isa uli sunod na araw. Pwede nga magdalawa, isa sa umaga, isa sa gabi. Kasi hindi naman na bugbog masyado yung male. Tingnan mo yan, no? Halos lahat yan may anak. Isa lang ang tatay, puro DS. Kaya kung mag-breeder kayo, dapat magandang klase na hamster alagaan nyo, lalo na yung male. Dapat high mute para may tendency na mag-anak sila ng high mute. Yung female, kahit mga banded lang, mga solid color, pero yung male, mas maganda kung high mute. Pero kung mas maganda kung pareho high mute, para mas mataas yung chance na maglalabas talaga ng high mute. Pag DS to DS, mas mataas ang possibility na DS din ng anak. Pero siguro mga 90% or 80% na DS. Pero kung banded saka DS, minsan sa anak niya is isa, dalawa. Yun lang ang high mute, isa or dalawa. So mga 10 or 20% lang ang high mute. Madilim lang dito sa lagayan nila ng kulungan eh, kasi gusto nila yun eh. Pero tignan mo naman yung mga anak. Malulusog. Saka kadalasang anak mayroong high mute na kasama. Ito, 7 ang anak nito. Hindi ko lang mapakita kasi madilim eh. Tapos may hawak akong cellphone. Dali natin sa liwanag. Pero maaninag nyo naman yung anak eh. Kung hindi banded ang anak, may DS, may recessive dapple, goods na yun guys. Saka kagandahan niya, marami siya na ilalabas. Yung isa naglabas sa akin 12, isa 10, tapos 8, 7. Tulad niya no, maliit pa, kita mo na yung kulay niya. May DS. Galing sa tatay. Halos lahat yan guys, may mga anak, may mga marking. Yan, may marking. May mga tape yan na date of birth nila, kung kailan sila manganak. Ito meron din, yan meron din. Ito nanganak na. Ito nanganak na. Ito, yan nanganak na rin yan. Ito buntis. Ito buntis. Ito may anak. Tapos ito i-breed natin ngayon. Tingnan mo, hindi pa rin siya gumagalaw. In-hit talaga yan. Sure na talaga na mabubuntis yan. Kahit ngayon pwede na yung tanggalin eh. Para lagyan ng marking yung kulungan niya, kung kailan siya manganak.
para makomportable siya sa kulungan niya, sa cage niya, dapat solo lang siya, komportable siya. Pero kung may kasama siya na manggugulo sa kanya, mangi-stress sa kanya, ang possible is kukonti ang anak or stress ang female. Kung ako, pwede ko na to tanggalin eh. Pero hayaan ko muna na magsawa yung female. Sure naman to na buntis na eh. Ganyan ang in-heat guys. May nagtatanong paano malalaman. Paano mo daw malalaman kung in-heat? Ayan guys, manood ka sige sa video para marami kayong matututunan sa mga advice ko, sa mga experience ko sa pag-breed ng hamster. Sa mga nagtatanong, paano malalaman kung in-heat? Ganyan lang gagawin nyo guys. Ilalagay nyo lang siya sa male. Pag ayaw niya, hindi yun in-heat. Pag in-heat, yun, ganun ang itsura niya. Kukuhaan tayo ng tape. Lalagyan na natin ng date kung kailan ba siya possible na mga anak. Plus 15 lang kung anong date ngayon, plus 15 days. Yan. Date of birth, September 16. Kasi September 1 ngayon, September 16. Mahirap guys, ang kamay lang gamit ko guys. Inipit ko lang. Tapos ilalagay mo siya sa kulungan niya, sa cage. Yan, dyan. Para pagsisilipin mo siya, makikita mo agad na ito, buntis na to. May date na siya. Pero yung mga wala pa, ibig sabihin no, di pa yun buntis. Yan. Isa na lang ang hindi ko na bubuntis. Sa mga breeder ko na 13 pieces na male and na female. Isa na lang ang hindi pa nabubuntis. Doon ko siya ilalagay mamaya. Nagsawa na. Yan. Yung mga ganyan, parang mag-aaway. Or nag-aamuyan sila. Sa akin, pwede na yung tanggalin eh. Pwede na yung tanggalin. Pero magpapabreed pa rin naman yan. Pero para sa akin, sapat na yun eh. Tingnan mo, parang gusto na mang-away ng female. Pagka ganyan guys, tanggalin nyo na. Yung ganon, mga 10 to 15 minutes, pwede na yon. Buntis na yon. Yeah. In-heat pa rin siya, pero yung ganyan na useless na yan eh. Kasi sa ganon, buntis na yun eh. Mga ganyan guys, pwede na yan kasi buntis na yan eh. Para lang mawala yung in-heat ng female, pasawain nyo lang. Pero minsan kinukuha ko na eh, para di mag-away. Iwas stress. Iwas stress sa female, pati yung male, hindi siya masyadong malalaspag. Kasi kung iiwanan mo yan magdamag, yung iba magdamag, hindi mo na alam, nag-away na.
iihi lang niya yung similya ng lalaki, tapos hindi mabubuntis, tapos aantayin mo pa kung yung iba aantayin pa kung kailan malaki na yung tiyan, doon ihiwalay. Sa iba pwede yung ganun, pero sa akin ito ang pinakamabisa na pamamaraan, kasi isa lang ang gagamitin mong male hindi mabubugbog, hindi may stress. Sa inyo guys, kung ano ang mas maganda sa inyo, ganun ang gawin nyo. Pero ito, pwede ito kuhaan ng idea, yung pamamaraan na ginagamit ko. Lahat yan positive. Positive yung mga kinalabasan. Ito yung kulungan ko ng DIY. Kahoy lang siya na in-screenan. Anak din yon. Ito ang tatay. DS yun DS. DS Black. Ayan mo. Parang ubos na yung lakas ng lalaki. Pero papatong pa din yan. Pero parang pag naubos na Hindi mo na kailangan imagdamag pa. Kasi sure na yan. Pero para sa inyo, makita nyo kung paano talaga mag-breed. Ganun lang gagawin nyo guys. Pagsasamahin nyo lang yung babae, ang lalaki. Pero kukunin nyo yung babae, ilalagay nyo sa cage ng lalaki. Pag nilagay nyo ang lalaki sa cage ng babae, sigurado mag-aaway. Kasi teritoryo ng babae, territorial lang mga female. Ilagay nyo ang female sa cage ng male para pagdating sa teritoryo ng male, siya ang hari doon. Pwede niya gawin lahat ng gusto niya. Tapos ang female, hindi siya tatapang-tapangan kasi hindi niya yung teritoryo Hindi niya yung cage Pero pag ilalagay mo yung male sa cage ng female, aawayan talaga. Kasi teritoryo niya yun Maliban lang talaga kung in-hit na yung female, hindi niya awayin. Pero tulad niyan, mas maganda yung female ang ilagay sa cage ng male. Ano sa tingin nyo guys? Ano sa tingin nyo ang resulta nito? Diba positive? Mabubuntis talaga yung female. Kasi tignan mo naman lahat yan halos may marking na. Ito lang wala, isa. Ito hindi yan breeder na female. Pero yan halos lahat. Kadalasan may anak na dyan. Yung iba buntis. Yan lang isang wala. Diba guys, positive na mabubuntis talaga. Hindi yung magtatanong ka ba kung paano malalaman kung buntis. Diba sa mga newbie, mga nagtatanong, paano ba malalaman kung buntis? Ayan, hindi mo na kailangan tanungin sarili mo kasi alam mo, nakita mo, tapos nakalista kung kailan na breed, kailan manganganak. Hindi ka na malilito. Marami ka ng idea na nakuha. Gayahin mo kasi pag gagawin mo na naman yung mga dati, sabihin mo na paano kaya malaman kung buntis, paano malaman kung in-hit, buntis na kaya to, ang tagal mo nang pinagsama, hindi pa rin nabubuntis, hindi pa rin nanganganak.
dapat ang male at female lahat yan magkakahiwalay. Separate yan kada isang cage kung ikaw breeder. Pero kung pet mo lang ang ang hamster, pwede ilagay sila sa malaki lang na kulungan. Pero kung breeder ka, 1:1 dapat talaga yan para hindi sila nag-aaway. Para ma-monitor mo din kada isa sa kanila. Ulat Lalo na lang, yung unsa mga man. female. Unsa man. Saka dapat yung male mo kondisyon, yung female mo Unsa gani, kondisyon no? din, hindi sila laging Ulat stress. lang. Karon na ba kailangan? Hindi sila laging stress pag hiwa-hiwalay. Ay, kahoy Kung dito. magkakasama kasi naiilang sila sa kasama nila. Kaya pag ibibreed mo sila, ayaw nila magpa-breed. Pero kung solo sila, relax yung katawan nila, relax sila, hindi sila stress, kondisyon, yon, mas madali mag-inhit ang female. Ang male kahit araw-araw ilagyan mo ng ng female eh. Yung male kahit araw-araw lagyan mo yan ng female, inhit lagi ang male. Ang female lang mahirap matsyempuhan. Halimbawa, isa na lang yung female mo, ilagay mo lang. Pag ayaw, alisin mo, try mo uli next time, or mamayang gabi, pagka umaga, try mo lang itry.